Sa isang lugar naman sa Isabela, bahang dulot pa ng naunang bagyo ang dahilan ng kalbaryo ng mga lumikas. Sa ibang lugar naman sa probinsya, pati mga alagang hayop isinama sa evacuation center. Mula sa Ilagan City sa Isabela, nakatutok live si James Agustin. James! Emil, buong araw naranasan yung masungit na panahon dito sa lalawigan ng Isabela. Kanina'y malakas yung hangin at pabugso-bugso yung pag-ulan. Sa ilang bayan nga na naikutan natin ay nagpatupad ng preemptive evacuation. Lalo-lalo na doon sa mga residente na nakatira malapit sa ilog. Ang malakas na hangin dala ng bagyong Ophis sa Tumawini, Isabela. Nasundan ng pabugso-bugsong pag-ulan pasado alas 2 ng hapon. Kaya inilikas sa mga nakatira sa ilang barangay sa hilagang bahagi ng Tumawini. For the past typhoons ay sila din yung nasalanta malapit sa Cagayan River. Isinama na rin ang ilan ng mga alaga nilang hayop. Si Elisa sa gitna pa ng bukid nakatira, kasama ang 11 buwang gulang na anak at 6 na kapatid. Pinapunta po kami ni Papa ko dito po kasi natatakot siya baka mabagsakan po ng puno. Kasi sobra pong lakas ng hangin. Panakanak ang pag-ulan at malakas na hangin din ang naranasan bago magtanghali sa Ilagan City. May bahagi ng Barangay San Vicente na malapit sa ilog na wala na halos makikitang residente. Pansamantala silang tumutuloy sa community center. Si Rosemary na kasama ang 7 anak, pang-4 na araw na sa evacuation center. Sobrang hirap po kasi may mga bata eh. Ganyan din ang sitwasyon ni Maylene. Kinakaya po naman namin ang hirap ng buhay dito sa evacuation dahil sa bahay namin is mataas po yung tubig. Nangangambo po kami sa mga gamit namin na nasa taas po sir, baka ilipad po ng bagyo. Hindi muna pinayagan na makauwi ang mga residente, lalo pat halos 50 bahay ang naapektuhan ng pagbaha na nagdaang bagyong Nika. Yung iba po kasi sa aming mga kabaranggayan po is mga light materials po, tsaka yung part po namin is lower part po, flooded prone barangay po talaga kami. May 300 pamilya pa ang nasa mga evacuation center sa buong Ilagan City. Inilikas din ang mga alagang baka at kalabaw na malapit sa Pinakanawan River. Nilapit ko na lang dito yung baka ko para malapit kong makuha. Baka kung sakaling lumaki yung ilog, malapit ko nang lalakarin. Itataas dyan. Mahalaga talaga yan. Kasi pag wala yan, wala na kaming pang-araro. Pagkahanap buhay sa bukit. Hindi pa rin madaanan ng Bacolod Bridge dahil sa taas ng tubig sa ilog. Patuloy naman yung monitoring na sinasagawa ngayon ng mga otoridad doon sa water level ng Cagayan at Pinakanawan River. Inaasahan kasi na tataas yan dahil doon sa tubig na nanggagaling mula sa kabundukan. Yan muna ilitas mula dito sa Ilagan City sa Isabela. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, James Agustin.